Good afternoon everyone. Magandang hapon sa inyo. Pasensya na recording lang tong ating lesson ngayon. But maraming salamat kasi willing kayo na matuto pa din. So ngayon po, start natin yung ating subject, yung second week natin dito sa subject na ito. So nakaraan na pag-usapan natin yung introduction pagdating sa four Gospels. But ito naman yung part 2, yung pag-uusapan natin. Specifically, sabi nga dito, the New Testament as a whole. So ngayon, saglit lang tong topic po natin. Papanoorin nyo lang ito, mga ilang minutes. And later on, magbibigay ako ng activity na gagawin ninyo habang nandiyan kayo sa school. So panoorin nyo lang ito, makinig at mag-take note. Sabayan nyo din yung ating PowerPoint. Nag-send na rin ako sa GC natin yung second week na PowerPoint natin. So habang binabasa ko to, di ko kasi mapapakita sa screen. So habang binabasa ko, pakisabayan na lang sa ating PowerPoint. So simulan natin. Sabi dito, the New Testament as a whole. So dito po, pag-usapan natin yung New Testament. Nakaraan na pag-usapan natin yung about sa importansya ng Old Testament. To ano yung ano yung importansya ng Old Testament at naging connected ito sa New Testament. So ngayon, sabi po dito, second slide, the New Testament is the most vital book in the world. Sabi diyan, kasama po to sa quiz, no? Pero next week na po tayo quiz. So activity lang po muna tayo today. So pero paki-take note po ito at tandaan. Sabi po dito, its supreme subject is the Lord Jesus Christ. Its supreme object is the salvation of human beings, and its supreme project is the ultimate reign of the Lord Jesus in boundless and endless empire. So, sa New Testament po, dito natin makikita na ang pinaka-subject po talaga ay si Jesus. Ang goal is ma-save yung bawat isa. At yung ultimate goal, ang ultimate goal naman is maghari si Kristo sa lahat. So yan po yung goal ng New Testament, pinakita po yan. At third slide, the Gospels and the Acts. So may mga category tayo makikita pagdating sa New Testament. Una dyan is yung Gospel, yung which is yung four Gospel, at kasama na dyan yung Acts. Dito po yung kasi hinati yan sa category. Sabi dito, basahin po natin, as we turn over the earlier pages of the New Testament, we find ourselves reading 5 writings which are entirely narrative, namely, which is sa New Testament po, may sinabi po doon na narrative. Ang story niya, ang mga narrative daw po ay Matthew, Mark, Luke, John, and Acts of the Apostles. So ayan po yung mga narrative. Yan po yung category na yan. This form a group by themselves in as much as they are the only historical books of the New Testament. So, pagdating po sa historical books, ano po yun? Yung 5 naunang book. So, narrative yun. Walang need na gawin, which is historical lang po siya, kinwento lang. So, pero meron tayong matututunan. And are foundational to all that follows. Fourth slide, the Christian Church Epistles. So, paki-take note din po yan na yung mga category po na yan. Kasi lalabas din po yan sa quiz. The Christian Church Epistles. The abrupt ending of the Acts brings us to a series of letters. So ito naman, yung una po, narrative. Ito naman po, Christian Church Epistles. Ito naman po yung tinatawag na letters. Yung mga sulat para sa church. So the first 9 of these unmistakably
group themselves together. All 9 are from the pen of the same human author, the Apostle Paul. Which is kilala po natin yon. Ang tawag po sa ibang ng iba po dito ay the Pauline epistles. So may subject din po yan, Pauline epistles. So yan po yung Christian Church epistles. And sabi pa dyan, next slide, they are letters of teaching and instruction in Christian truth and practice. So yung unang 5 na sa New Testament ay more on narrative, history. Dito naman, more on teaching, more on instruction, more on truth, and yung mga practices. So, tanda po natin na yun yung ibig sabihin o yung point ng mga letters para po sa church yan. An example, they are mainly doctrinal. They are all addressed to Christian assemblies or churches and are highly called the Christian Church epistles. An example, Romans 1, Romans 2, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians. Ayan po yung mga epistles. So now naman, meron din tinatawag po na, next slide po, the pastoral epistles. So sa pastoral epistle, letter pa din siya, pero more on sinulat siya para sa mga pastor. Okay? To instruct pastors, to encourage pastors. So, ayun yung pangatlong category. After the Christian Church epistles, we still continue with Pauline writings. Si Paul pa rin ang nagsulat. But his remaining letters are not addressed to churches. They are to individuals. There are 4 of them. The first 2 are written to Timothy, one of Paul's son in the earth, who was now a pastor over a Christian congregation. Isa yun si Timothy sa sinulatan niya. Okay? Di siya church, pero pastoral siya yung letter na ito para kay Timothy. Dito siya in-instruct ni Apostle Paul. So, next slide. The third is sent to Titus, of whom same may be said as of Timothy. The fourth is Philemon, a Christian leader at Colossae, who also led a church. So, more on sila ay mga naglilid ng church. So, pastoral epistles po yan. This especially the first 3 are known as the pastoral epistles. So, next naman po, next category, pang-4, the Hebrew Christian epistles. So, letter din po ito, pero para naman sa mga Hebrew Christians. Ito po yung mga example yan. These are still 9 other writings left in the New Testament. Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. They are also letters of varying length, even the last and longest of them, although commonly known as the Revelation, is in reality a letter of epistles. So lahat po yan ay for Hebrew Christian epistles po. So 4 yung category. So makita nyo sa next slide, yan po yung pinaka-summary. Yung slide number 9. Ayan. The New Testament, ayan yung category nila. Tapos ayan yung example. Matthew, Mark, Luke, and John. Acts of the Apostles. And so on and so forth. So next naman po yung pag-usapan natin. Yung order naman ng gospel. Unahin po natin, sabi diyan sa Matthew. Introduction pa lang po ito, pinag-usapan po natin. Yung Matthew necessarily leads for his specialty is the linking up of the gospel with the Hebrew scripture.
thus introducing the New Testament as the fulfillment of the Old, that it might be fulfilled which was spoken. Yun yung pinaka-tema, no, ng Matthew. Sabi dyan, that it might be fulfilled which was spoken is his disgusting refrain, and he plainly adapts his narrative to the Jews, of whom as to the flesh Christ came. So sa order of the gospel po, pag sinabi pong Matthew, ito dapat may mga keyword tayo dyan, and lalabas din po ito sa quiz natin, even sa midterm exam, para magkaroon tayo ng idea, at matandaan din po natin to. Magamit po natin yan sa mga susunod pa na gagawin natin even sa ministry. Pag sinabi pong Matthew, ang pinaka-audience niya o yung narrative niya ay para sa mga Jews. So yung mga kinakausap niya, yung audience niya ay yung mga Jewish people. So wag po natin kakalimutan yan. So ang next naman is Mark's Gospel. Mark's Gospel written primarily for the Romans. So kay Matthew, ano po yung sa kanya? To the Jews. Kay Mark naman, ang pinakasinusulatan niya or pinasabi nating audience niya ay mga Romans. So sa panahon natin kasi ngayon, baga general yung general na yung mga kinakausap, parang tingin natin general. Pero nung sinusulat po nila nun, meron silang thinking, ang audience nila itong mga tao na to, yung Romans. Sabi diyan, set forth Christ as the servant of Jehovah. It is short and to the point and written in the coarse Greek language of the slave market. Mark took pains to explain Jewish customs which would not be understood by his Roman readers. So, in-explain niya doon yung customs ng mga Jews. Medyo yung lalamunan ko, kaya medyo bilisan po natin, hindi ko na masyadong babasahin. Pag sinabi pong gospel o Mark gospel, ang sinusulatan niya po ay mga Romans. At ang perspective o ang view niya sa pag-present kay Christ ay servant of Jehovah. Huwag po natin kakalimutan yan. Yan lagi na pag-uus. Diyan lagi tayong babalik dun sa part na yan. Dito naman po sa Luke. Sabi diyan, Luke was a Greek. So si Luke po ay Greek. Masasabi natin hindi siya isa sa 12 disciples ni Jesus, but isa siya sa nagsulat, no, ng gospel, ng 4 gospel. So again, si Luke po ay Greek. Siya ay physician by profession, and siya yung isa sa mga companion ni Apostle Paul. So isa siya sa mga nag-interview sa mga eyewitnesses. Kaya may nasulat siya sa Gospel of Luke. So dahil Greek siya, ang audience niya man habang sinusulat yan, yung Gospel of Luke ay yung mga Greeks, especially for Greeks. At nire-represent niya o pine-present niya si Jesus as the perfect man. Okay? Kay Mark, si Jesus ay servant. Okay? Kay Luke, ang pine-present niya as a perspective para kay Jesus ay perfect man. Okay? And thus so with simplicity and dignity. And the fourth gospel, ang sabi dyan, but if in our 3 synoptic together, ang ibig sabihin po ng sin, pakiano po doon sa slide ng slide 13 para magets nyo po yung sinasabi ko. Sinasabi po dyan 3 synoptic. Pag hindi po kayo familiar about sa word na synoptic, ang ibig sabihin po ng sin ay together. Okay? Plus, yung opsis, ibig sabihin po ng opsis, parang word na optical, is yung view. Okay? Or from the same viewpoint. So, sa gospel po, yung tatlo pong nauna, Matthew, Mark,
Luke ay ang tinatawag po natin na synoptic gospel. Okay? So, more on, sabi dyan, parehas sila ng view. The presentation, parehas din. The historical Christ shows this progressive stage from originating Jewish aspect. So, next po nung slide, yung sinabi po dyan, yung synoptist. Pag sinabi po synoptist, yung outer facts of the Lord's life. Pare-parehas po sila. Yung tatlo po na yon, yung tatlo po, Matthew, Mark, Luke, ang pinresent po nila kay Kristo, yung outer facts about sa buhay niya. Okay? Sa buhay ni Kristo. Siya ay man, siya ay servant, okay? Perfect man. So, yun po yung pinresent nilang tatlo. And however, kay John naman, which is si John, the inner facts of the Lord's life, yung pagkakapresent naman ni John kay Jesus ay yung pinaka-inner life ni Jesus. So, hindi siya part ng synoptic gospel. Okay? So, yun po yung difference. Yung synoptis, magkakaparehas. Yung si John ay hiwalay siya. Okay? At sabi pa dyan, the human aspect of the Lord's life, ano yung aspect ni Jesus nung siya ay nabubuhay, yun yung pinresent ng synoptist, yung tatlo. The divine aspect of the Lord's life, yun naman yung kay John. Pasensya na po, sinisipon ako. Sana naintindihan nyo po yung, yung words ko po. But the public discourses, largely, the Galilean ministry of Jesus. So, ayun po yung synoptis, which is yung Galilean ministry niya. Yun po yung in-specific point ng mga synoptis, yung tatlo. But kay John naman, yung private discourses ni Jesus. Yan po yung pinokus niya. So, next slide po. Synoptis versus John. Notice this obvious feature of our form gospel. Matthew, Mark, Luke cover much the same ground. Whereas, the record of John, besides here, are four gospel. Without a doubt, they are the most important documents in the world. So, kahit na synoptis gospel po yung tatlo at kay John ay iba yung viewpoint niya, but parehas pa rin po yun, yung tatlo po na yun ay napaka-importante po yan. So, yung apat po na yan ay napaka-importante. Yung tinatawag nating four gospels. So, sa next slide po, makikita nyo po yan. Yan po yung detailed, no, para kahit paano mas magets natin yung mga pinag-uusapan po natin. So, pinortray po ni Matthew si Kristo as sa nakaturo po dyan yung king and lion-like. So, ano nyo po dyan yung king, or sabi nating Messiah, yung coming Messiah. So, yan po yung si Matthew. Yan yung po yung pagkaka-portrait niya kay Jesus. Kay Mark naman, ang pagkaka-portrait niya kay Jesus ay si Jesus ay servant. Okay? Para po yung four side ng cube. Okay? Yung box. Napansin nyo po yun, yung box. Yung viewpoint ni Matthew ay nakatingin dito. Sabi natin na nandyan. Yung kay John naman, kay Matthew, Mark, Luke, magkakaiba sila ng side ng tinitignan, pero iisa pa rin naman yun na si Jesus po yung tinitignan nila. So, iba-iba lang sila ng viewpoint, pero si Jesus pa rin naman po yun. So, ang portrait ni Mark kay Jesus ay servant. And kay Luke naman po, ay si Jesus ay perfect man. Kay John naman, siya ay Diyos, o yung sinasabi nating mighty God. Yan yung pagkakaportrait ni John kay Jesus.
So, I hope na natutunan po natin yan. Sobrang makakatulong po sa atin yan pagdating sa Bible study at para hindi tayo magkamali ng mindset or background pagdating sa binabasa po natin na for gospel po. So, that's it. Ayan lang po yung nagawa kong slide dahil yan po yung sa pinaka ayan po yung part 2 ng ating introduction. So, sa susunod na week po, ay magsisimula na po tayo sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. So, I think unahin natin yung Matthew. Pagkufokusan natin yan next week. Or kung may oras pa tayo, gawin po natin ng Matthew tsaka Mark. So, mangyari po niyan, Matthew, Mark, Luke, and John. So, mga 2 weeks na lang siguro yung subject. 2 to 3 weeks na lang po yung subject natin. Kaya na natin po yun tapusin. So, pwede natin siya maaga matapos. Kaya talaga pinilit ko po na medyo masama po kasi yung pakiramdam ko. At may gagawin po ako bukas. Pero gusto ko pong ma-meet po kayo at maituro to sa inyo para po hindi po tayo maghabol ng subject po natin. At kaya magpapa-activity pa rin po ako ngayon kasi para po may ma-record po ako sa inyo at hindi natin kailangan maghabol sa susunod na magpa-quiz or magpa-recitation. Ito na po yun. So, simple lang po yung gagawin natin. Based po doon sa mga napag-usapan po natin, sa mga napag-aralan po natin today, open notes po ito. Ang gagawin lang po ninyo ay gagawa lang po kayo ng essay. Okay? Kukuha po kayo ng 1/2 piece of paper. Ayan, isa lang po. At ang gagawin po ninyo, yung mga natutunan nyo po dito, mas maganda kung specific, ano yung mas talagang tumatak sa inyo, ano yung parang mas may mga na-realize kayo, at ngayon, maybe ngayon nyo lang na-realize, natutunan. So, pwede nyo po dun isulat yung sa essay po na iyon. At punuin nyo na po yung 1/2 crosswise. Punuin nyo na po yun. At picturean nyo lang po. Okay? Pakita nyo po nasa school kayo. Tapos isend nyo po sa messenger, sa GC po natin. So, yun lang po yung gagawin kapag natapos nyo po yun. After po ng video po na ito, pwede nyo na pong gawin at picturean, isend sa akin. Kapag natapos nyo na po yun na po yung magsisilbing attendance po ninyo, tsaka yung activity po ninyo. So, next week, kahit paano, familiar na kayo dyan. So, madali na lang yung quiz natin. Pagka meet po natin, bago tayo mag-start ng lesson, ng subject, magkuquiz na po tayo kagad. Kasi after po nung subject natin, may quiz na naman po kasi yan. So, para matapos po natin na maaga yung lesson po natin, yung subjects po natin, kasi pagpapasahan po ng grades. At I hope na kasama kayo sa mga may honor students. So, maraming salamat po. God bless. I hope na magamit po natin ito at mas makatulong po ito na lumago tayo. So, kayo na po bahala dyan. Ay mag-assign po ng magpipray. Isa po magpipray dyan para po sa dismissal po natin. Maraming salamat po and God bless.